Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. So sige po, sabay-sabay po tayo na magbukas ng mga Biblia. Kung kayo po ay mga nagsusulat, please open your Bible in Book of Psalms, chapter 119, verse 5. 105. Ang sabi po dito sa Psalms 119, verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay at banal na salita ngayong umaga. Amen. Wala pa po tayo dyan, Ate Sel. Malayo pa po tayo. Ayan. So, ngayon pong umaga, our Christian life, ito po ang ating pong buhay Kristiyano na kung saan tayo ay nagpapatuloy sa ating pong paglakad. It is a journey. Ito po ang ating pong buhay Kristiyano, it is a journey. And along the way, alam mo ninyo, you will encounter a lot of trials, a lot of problems and difficulties, hardship. At kapag ito ang atin pong, ito yung ating mga nararanasan sa buhay na ito as we journey along the way, how we will endure our journey and why we need to endure our spiritual journey of life. Bakit nga po ba? Because in our spiritual journey, most of the time we will experience of and we will feel of what we call tiredness. Amen. Na I do believe, hindi lang ako, kundi marami po sa atin na madalas nakakaranas tayo ng pagkapagod in our journey. And not only that, marahil minsan nakakaranas din tayo ng tinatawag na burnout, pain. Nangihina po tayo minsan. And also sometimes we will feel alone. Nag-iisa na lamang ata ako. Amen po. And also sometimes we will experience ng tinatawag na discouragement. We are discouraged. We will also experience heaviness. Nabibigatan, nahihirapan tayo in our journey. And you know what, mga kapatid, mga minamahal, at kapag yan na po ang may mga nararanasan tayo ng mga ganyang mga bagay sa ating buhay, most of the time, o madalas, it will lead us ng tinatawag na pahinga na muna ako. Rest na muna ako. Kaya nga may mga Kristiyano, may mga mananampalataya na hindi maiiwasan. Sa sobrang dami ng problema, sa sobrang dami ng mga pinagdaanan, sa bigat ng mga pinagdadaanan, hindi natin maiiwasan na sila po ay nagpapahinga. Tumitigil muna sa pagsisimba. Tumitigil muna sa pag-ati ng mga gawain. Why? Because nahihirapan. At sa pagpapahinga natin, may mga pagkakataon talaga na may mga Kristiyano na hindi nakakabalik sa ministry. At yun ang pinaka-worst. Mahirap, masakit sa isang buhay Kristiyanong pag-journey natin. Kaya nga, mga magulang ko at mga kapatid, mga minamahal na kasama ko ngayon, ano man yung mga pinagdaanan natin, ano man yung mga bigat, mga hirap natin po mga pinagdaanan, lagi po nating tandaan na mayroong salita ang Diyos
na kung saan ito ang makakatulong sa atin upang manumbalik ang lakas, upang manumbalik ang sigla ng ating buhay Kristiyano, buhay mananampalataya. Amen po, mga kapatid. We need the Word of God. Kaya dito po natin makita na even King David, he said, your word is a lamp unto my feet, a light unto my path. Naunawaan, naintindihan ni Haring David yung kahalagahan at importansya sa salita ng Diyos. That's why we need God's Word. We need God's Word because there is power. God's Word has power. Amen. Kaya po sa umagang ito, ang atin pong topic, ang atin pong pag-aaralan, it's all about the power of God's Word. The power of God's Word. Yan po ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga. At wag po kayong mag-alala, hindi naman po ito masyadong mahaba. Bibilis-bilisan ko na lang po. Bakit nga ba nasulat? Bakit nga ba nasulat ni King David ang Psalms 119 verse 105? Why King David wrote Psalms 119 verse 105? Because King David wants to honor God unto His Word. Nais bigyan ng papuri ni Haring David ang Diyos at ang kanyang salita. King David wants to give thanks. Gusto ni Haring David na magbigay ng papuri, pasasalamat, highest glory and highest respect to God's Word and lost. King David knows how important and powerful God's Word in his life. Alam ni Haring David kung gaano kahalaga, kung gaano kaimportante na ang salita ng Diyos, that there is power in his life. Kaya tayo po, kumusta mga magulang ko at mga kapatid? Do we desire, nagdi-desire po ba tayo na makapagbigay ng highest respect, highest glory of God's Word in our lives? Amen. Kasi mahalaga po yan. Kasi kung hindi po natin naunawaan, hindi natin naintindihan kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, mahirapan po tayo. Mahirapan po ang bawat isa sa atin na magbigay ng highest glory, highest honor, highest respect of God's Word. Amen. Kaya madalas, may mga pagkakataon, and I pray, I hope, na sa lahat ng kausap ko ngayon, wala yan dito. Na minsan, hindi binibigyang importansya ang halaga, ang salita ng Diyos. Anong ibig kong sabihin? Hindi man lang iniingatan. Basta na lang kung saan-saan inilalagay pagdating sa bahay. Amen. Kaya may mga makikita kang Bible, no, nakakalungkot, gula-gulanit. Punit-punit. And I hope and I pray, wala yan dito sa mga kausap ko ngayong umaga. Amen. Kasi kung dapat intindihan po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, ang kahalagahan ng Bible, iingatan po natin ito. Hindi po natin to basta-basta kung saan-saan inilalagay, because we give respect of God's Word. Amen. Tingnan po natin yung Psalms 119 verse 97 to 104. Ang sabi dito ni Haring David, "Oh, how I love your law.
It is my meditation all the day. Through your commandments, you have made me wiser than my enemies, for they are always with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditations. Verse 100, ang sabi, I understand more than the ancients because I keep your precepts. I have withheld my feet from every evil way that I might keep your word. I have not departed from your judgments, for you have taught me. How sweet are your words to my taste. Yes, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false way. Tingnan niyo si Haring David. Kung paano niya na-appreciate ang salita ng Diyos, kung paano niya iniingatan ang salita ng Diyos, kung paano niya binibigyang importansya ang bawat salita ng Diyos sa kanyang buhay. Because God's word has power in His life and even in our lives. May kapangyarihan ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat buhay po natin. Amen. Kaya kung ito ay mahalaga sa atin na kung sinasabi ni Haring David, thy word, sweeter than honey. Walang dahilan para hindi natin bibigyang importansya. Bibigyan to natin ng pinakamahalaga at pinakaimportanting or the highest glory and highest honor in our lives. Amen po, mga kapatid. Bibigyan natin. And you know what? King David experienced hardship. King David experienced hardship, tiredness, burnout, discouragement. At ang nagpapasigla, nagpapalakas sa kanya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. King David experienced a lot of things in his life. But walang ibang kalakasan si Haring David. Lagi siyang bumabalik sa salita ng Diyos. That's why sa Psalms 119, verse 107 and to 12, ang sabi niya, I am greatly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Accept, I pray, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgment. My soul is continually in my hand, yet I do not forget your law. The wicked have laid a snare for me, yet I have not gone astray from your precepts. I have taken your testimonies as a heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. I have inclined my heart to perform your statutes continually to the end. Grabe po si Haring David. Dumaan man siya sa mga matinding hirap ng buhay. Lagi niyang inaalaala, lagi niyang binabalikan ang salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid, mga minamahal. Kaya para po sa umagang ito, why God's word became a lamp and a light. Bakit nga po ba? Why God's word became lamp and light in our lives? Because number one points na kailangan po nating maunawahan, God's word
is a living and active. Living and active. God's Word, buhay, makapangyarihan sa bawat buhay natin. Ano sabi po dyan sa Hebrews chapter 4, verse 12, for the Word of God is living and powerful. Po, grabe si Haring David. O si Paul. Ito ang pagkaunawa at pagkaintindi ni Paul lang, sabi niya, God's Word is living and powerful. In other words, active. And what? Sharper than any double-edged sword. Piercing even to the dividing of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intentions of the heart. Kung ito ang naunawan at naintindihan natin, mga magulang ko at mga kapatid, na mahalaga na, wow, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, walang dahilan para manghina tayo sa ating journey. Walang dahilan para tayo ay mag-give up. Walang dahilan para tayo ay umayaw sa ating pong paglilingkod. That every time we will experience hardship, every time we will experience trials and problems, there is God's Word. Balik tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, yun lang ang kailangan nating gawin. Balik tayo. Kasi may kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. The Word of God, there is power over our lives. When seriously we believe and receive God's Word, it will help our spiritual journey, our spiritual life. Ano po? Para hindi po magdidilim yung ating spiritual journey, we need God's Word. Amen, mga kapatid. But kung wala ang salita ng Diyos, if there is no God's Word in our lives, mahihirapan po tayo na magiging ilaw. Mahihirapan po tayo na magliliwanag. Hindi kailanman magiging liwanag ang salita ng Diyos kung hindi natin ito naunawaan at naintindihan. Amen. But kung naunawaan natin, naintindihan natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, it will brighten more and more our spiritual journey. Because there is power in God's Word. Amen. It will penetrate even yung pinakaloob-looban ng ating buhay. Alam ng Diyos. The power of God's Word, nothing to do in our lives. Kung lagi lang nating sinasalag. Amen. Anong ibig kong sabihin laging sinasalag? Lagi tayong naghahanap ng para lamang sa atin. Pero kapag mga tumatama na sa atin ay inaayawan natin. Hindi natin tinatanggap. No po? We always look and want justification for God's Word. Hindi para sa akin yan, para sa kanila yan. Pinapatamaan lang ako ni pastor, pinapatamaan lang ako ni sister, pinapatamaan lang ako ni brother. Sinasalag natin na dapat ang salita ng Diyos ay ating tinatanggap because ito ang nakakatulong sa ating journey, in our spiritual journey. Amen po. Kaya maraming mga Kristiyano nahihirapan na sundin ang salita ng Diyos because sa halip na tanggapin, naghahanap pa ng mga justification. Naghahanap pa na kung ano-anong rason sa kanilang mga buhay.
Glory to God. But wala yan dito sa kausap ko. Wala yan dito sa mga kasama ko. Amen. Glory to God. Hindi tayo mga taga-salag. Tayo yung mga taga-tanggap ng salita ng Diyos. Amen. Kasi madalas, hinahanapan na lang natin ang mga sarili nating filosofiya. Para wag lang nating matanggap, wag lang mapatama sa atin ang salita ng Diyos. Wag lang tumama sa atin ang salita ng Panginoon. Lagi tayong ganoon. Maraming mga Kristiyanong ganoon. Kaya nga kahit sa loob ng simbahan, maraming mga Kristiyanong nahihirapan na ibigay ang ikapo, ang tithes. Why? Because hindi naman yan para sa ngayon, hindi naman, wala na yan sa sa New Testament, sa Old Testament lang yan. Amen, mga kapatid. And yun ang mga madalas nangyayari. Glory to God. Itigil na po natin ang laging pagsalag. Allow God's word enter in our hearts para maging ilaw tayo at para maging kalakasan sa atin ang salita ng Diyos. It will help us na magpapatuloy in our spiritual journey. Palalakasin ka nito. Palalakasin tayo ng salita ng Diyos. Amen. Because God's word is living and active. Number 2. Ano po? God's word breathed by God. Hiningahan ng Diyos ang kanyang salita. Kaya nagkakaroon o mayroong kapangyarihan, there is power in God's word dahil hindi lamang ito basta living and active, but it is God's breath. Hiningahan ng Diyos, binigyan ng buhay ng Panginoon ang kanyang salita. Kaya ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is given by inspiration of God. Ang inspiration po sa other word, breathed by God, and it is profitable for doctrine, sa ibang salin teaching, for reproof, sa ibang salin rebuking, for correction, for instruction in righteousness. And tingnan ninyo yung verse 17, anong sabi doon? That the man of God may be perfectly prepared and thoroughly equipped for every good work. Kaya paano magkakaroon ng tinatawag na pagtuturo ang salita ng Diyos kung lagi nating sinasalag? Hindi natin tinatanggap. Kaya kung mayroon man tayong minsan mga naririnig na mga masasakit, mga pagtuturo sa atin, ini-equip lang pala tayo ng Diyos. Inaayos lang pala ng Diyos yung ating buhay. Amen. Pinapaganda lang pala ng Diyos yung ating buhay. Inihahanda lang pala ng Diyos yung ating mga buhay. Wow! Alam nyo kung ito'y naunawaan natin, walang dahilan na hindi tayo sisigla sa ating buhay na paglilingkod. Amen. Mga kapatid. Hiningahan, there is life. God's word is life. But only those who is alive has life. Dead, there is no life. Tanging ang mga buhay ang may buhay. Pero ang patay, wala na po yan. If we are alive, kung tayo ay buhay sa harapan ng Diyos, we are truly receive life. If we are alive, our light will keep on shining.
will keep writing. And how do we know that God's word we receive has life? Paano nga ba natin nalalaman na ang salita ng Diyos na ating tinanggap ay may buhay? Because katulad ng sabi ko nga sa inyo, diyan sa verse 16, no po, nagtuturo ito sa atin. Nagtuturo sa atin. That's why teaching means what is right. Kung ano ang tama ang siyang itinuturo. And we all know, alam naman po natin, na ang salita ng Diyos kailanman ay hindi nagkakamali. There's no wrong in God's word. Amen. Walang mali sa salita ng Diyos. Every God's word, bawat salita ng Biblia, mangyayari at magaganap, and there is power in over us, over our lives. Kaya pagka sinabing teaching means pinapaalam sa atin what is right. Rebuking means what is not right. At madalas, kapag mayroong rebuking na nangyayari sa loob ng simbahan, kapag may nangyayari ng rebuking sa ating mga buhay, ano na nangyayari? Nagagalit tayo, nagtatampo tayo. I'm sorry po, medyo maganda yung aking lasa. Nagtatampo tayo. Bakit tayo pinapagalitan? Bakit tayo itinutuwid? Amen. Lalo't pakiramdam natin tayo yung tama. Lalo't kung pakiramdam natin wala tayong ginawang mali. Lalo't kung pakiramdam natin tayo yung matalino at magaling. Pero hanggat hindi tayo nagpapaturo, hanggat hindi tayo nagpaparebuke, hindi talaga tatama ang ating buhay, kundi magkakaroon talaga ng tama. Amen? Hindi tatama ang ating buhay, magkakaroon ng tama. That's why rebuking is very important. Huwag nating isipin kung madalas kasi, lalo na kapag ang mga attendees ng church, mga managers, mga CEO, mga directors, doon yung sa labas. Doon sa mga company. Pero kapag nasa loob ng simbahan, hindi na tayo CEO. Hindi na tayo directors. Amen? We are God's people. And God's people, kailangan magpapasakop sa lingkod ng Diyos. Amen po. Kasi kung ang tingin natin, director pa rin tayo sa loob ng simbahan, hindi talaga natin magagawang magpaturo. Dahil tayo ang nagtuturo. Amen. That's why kailangan po natin ang rebuking. And also, correcting means how to be right. Tinuturuan tayo para ituwid ang ating mga buhay. At madalas, ito yung mga nangyayari. Kapag itinutuwid na ang isang Kristiyano sa loob ng simbahan, nawawala na. Aalis na, nasasaktan ako. Maghahanap na ng ibang simbahan. Hello po. Kasi ayaw magpa-correct. At kapag yan ang attitude natin, hindi tayo nagpapaturo, kahit ilan pang simbahan ang ating mapuntahan, dala pa rin natin ang ugaling iyan. At hindi talaga tayo lalago. Lagi tayong natitisod. Lagi din tayong manghihina. Amen? At lagi din tayong back to zero. Kasi sa halip na magagamit ka ng Diyos mightily effectively, paglipat mo ng ibang simbahan, magsisimula ka na naman sa panibago. At kapag nasaktan ka, lipat ka na naman. Hindi yan ang plano ng Diyos sa atin. Correcting means
how to be right. Tinatama po ang ating mga buhay. And training means how to stay right. Na sa ating journey, kailangang manatili tayo na tama hanggang dulo. Hindi lang tama sa pagsisimula, hindi lamang tama doon sa kalagitnaan, pero pagdating sa dulo, sumimplang na tayo. Amen? Hindi po yan ang nais ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, hanggang dulo, tama ang ating nilalakaran. Because God's Word has power. God's Word is breathed by God. Kapag nakita na ang karakter na ito sa ating mga buhay, sinasabi ko sa inyo, I assured you, brethren, friends, na kasama ko ngayon, hindi ka manghihina sa kahit anong trials, kahit anong problema na pwede mong kaharapin. Amen? And habang papalapit at papalapit na si Kristo ay darating, lalong sisigla ang ating buhay paglilingkod. Amen. And number 3, the last. Natapos na po tayo. Number 3, God's Word is God. Bakit may kapangyarihan ang salita ng Diyos? Because God's Word is God. Ang sabi po doon in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diyos ang salita. That's why there is power. That's how important God's Word in our life. Kaya nga, napakahalaga because God's Word is God. Because God's Word, not just a word, hindi lamang ito salita, but with God and was God. Kasama ng Diyos at ito ay Diyos. Na kapag sinabing God, ang salita ay Diyos, it is a source of life, a source of strength, a source of joy. Amen? The source of everything in our lives. Wala na tayong hahanapin pa. Nasa salita po ng Diyos. Bible is the tool na kailangan po natin in our journey. Kaya kahit gaano kabigat ang iyong laban, kahit gaano kahirap ang ating laban, kapatid, minamahal, there is God's Word. Balik tayo sa salita ng Diyos, balik tayo sa Bible. Amen. Yun lang ang kailangan natin. Kasi kung may naranasan ka ngayong paghihirap, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit si Haring David nakaranas ng matinding kapighatian, matinding hirap ng buhay. But in Psalms 119, verse 105, ang sabi niya, thy word is a lamp unto my path, unto my life, a light unto my path. Grabe po yung pagkilala ni Haring David sa salita ng Diyos. Tayo, kumusta po, mga kapatid, mga minamahal? Paano tayo bumabalik sa salita ng Diyos? How serious we are? Kaano tayo kaseryoso na nagnanais tayo o ninanais natin na ang ating buhay ay magliwanag katulad ng sinasabi ni Haring David? Paano tayo nagnanais na ikaw at ako
ay mas lalong nagliliwanag every day of our lives. At kung yan ang nais mo, at kung yan ang nais natin, balik tayo lagi. Give time to God's Word. Magbigay ka ng oras, salita ng Diyos. Keep on reading. Keep making devotion. Amen. Magbigay tayo ng oras, magbigay tayo ng importansya sa salita ng Diyos. Keep connected with Jesus, the author and the source of life, the source of light. Without Jesus, our life will darken. Amen po, mga kapatid. Without Jesus, without God's Word, a lot of people ay nawawalan ng direction. There's no direction of life. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos because God's Word has power over us. Amen. Kaya po sa umagang ito, I hope and I pray na ang bawat isa sa atin, hindi lamang basta natin alam ang salita ng Diyos, hindi lamang basta natin naririnig ang kahalagahan ng salita ng Diyos. And I pray na ito'y lagi nating nararanasan in our everyday lives. Dalangin ko na lagi nating nararanasan ito. Hindi lang natin basta naririnig. Iba po ang naririnig kaysa nararanasan. Amen po, mga kapatid, mga minamahal. Wala nang pinakamasarap at pinakamaganda sa buhay na ito, kundi naunawaan, naintindihan at naranasan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos over our lives. Amen. Glory to God. Tayo po ay manalangin. Pagpalain po tayo ng Diyos. Father, thank you so much for thy word this morning. Bless thy people and allow them to experience the power of thy word in our lives, in their lives. Maraming salamat po. Silyuhan po ninyo ng inyong kapangyarihan at ang inyong banal na dugo ang iyong mga salita. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Maraming salamat po and God bless for everyone. Amen and amen. Thank you po, Pastor Felix, sa umagang ito. The power of God's word.